Ang mapagmataas na rosas. Minsan, sa isang disyerto kung saan walang sinumang nabubuhay, nagkaroon ng isang milagro. May namulaklak na maganda at kaakit-akit na rosas. Isa itong maliit na usbong na namukadkad sa maliit na bulaklak. At kahit na hindi pa kumpleto ang talulot nito, ito ang pinakamagandang bagay na nakita ng sinuman. Sa tabi lang ng rosas, may tumubong 2 cactus. Ang mga pangalan nila ay Ted at Moss. Maliit na cactus lang si Ted at matangkad naman si Moss. May kanya-kanya silang natatanging hugis at masayang-masaya na may rosa sa pagitan nila. Hindi ba't may hiwaga na may namumulaklak na rosa sa pagitan natin? Oo nga, tama ka, Ted. Totoo ang sinabi mo. Teka, bakit hindi natin siya pangalan ng Magic? Wow! Magandang pangalan yan! Magic! At ganun nga, pinangalan ng Magic ang magandang rosas. Hindi ordinaryong rosas si Magic at alam ito ng 2 cactus. Masyadong mabagal ang paglaki niya para sa isang normal na bulaklak at para sa kaligayahan ni Ted at Moss, mukhang mananatili siya doon sa napakahabang panahon. Noong bata pa, si Magic ang pinakapasaway. Tutusukin niya si Moss at sisisihin si Ted. Pwede bang tigil-tigilan mo na yan, Ted? Nakakainis ang biro mo. Anong biro? Teka, ang tinutukoy mo ba ay ang pag-inom ko ng tubig na dinadala ko, ha? Hindi yun isang biro. Ganito ako nabubuhay. Sa pag-inom ng tubig na nasa loob ko. Yun lang. Yak! Nakakadiri naman yan. Gawin mo na ang gusto mo. Basta tigilan mo ang pagsabi niya na pagtusok sa akin. Pagtusok sa'yo? Utang na loob. Nakatulog ka na naman bang bukas ang mga mata mo, ha? Aba, wag mong mabanggit-banggit yan. Minsan lang nangyari yun. At pagod pa ako. Talaga ba? At saan ka naman napagod? Sa pagtayo sa gitna ng disyerto? Bakit di mo subukang maglakad kung ganoon? Kontrolado mo ang ugat mo, hindi ba? Basta tigilan mo na ang pagtusok mo sa akin, pwede? Hindi kita tinutusok. Itigil mo na ang pagtulog ng nakadilat. Ilang oras ding nagtatalo ang mga cactus dahil dito. Walang sino mang magbibintang sa maliit at inosenteng rosas. Bilang mga cactus, parehong may sapat na tubig sa katawan si Ted at si Moss. Binibigyan nila ng tubig si Magic at tinutulungan siyang manatiling masigla. Pareho silang mahal na mahal si Magic at hindi sinabihan kailanman na mamamatay siya kapag hindi nakainom ng sapat na tubig. Ilang buwan ang lumipas at lumaki na si Magic. Namulaklak siya bilang pinakamagandang bulaklak sa balat ng lupa. Meron siyang patong-patong na talulot at matingkad na pula ang kulay. Nakakagulat pang lumaki siyang mas matangkad kay Ted. Pero mas maliit pa rin kay Moss. Sobrang pinagmamalaki ng 2 cactus si Magic. Lumaganap ang mga ugat niya sa buhangin at tumibay ang tindig niya. Pauulanan siya ng tubig ni Moss tuwing gugustuhin niya. At buong puso namang iaabot ni Ted ang tangkay niya at papainumin si Magic kapag nauhaw. Walang nagbago. Mahal niya ang 2 kaibigan niya. Ilang buwan at lumipas. At sa wakas, nagkaroon na ng bisita ang disyerto. Isa siyang turistang nakasakay sa camel. Ano? Isang rosas? Sa disyerto? Ito ang pinakamahiwaga at pinakamagandang bagay na nakita ko. Lumapit ang turista at tiningnan ang bulaklak. Kumuha siya ng mangkok ng tubig at nilagay sa harap ni Magic. Sobrang nauhaw ka na siguro, munting bulaklak. Sandali, hahanapin ko ang pangwisik ko. Oras na para diligan ka. Pero hindi nakikinig si Magic. Nabighani siya sa nakita niya sa mangkok ng tubig. Naaaninag ang itsura niya. Ako nga talaga ang pinakamagandang bulaklak. Tingnan mo ang tindig na yan. Ang matingkad na pagkapula.
Ang makakapal na talulot. Nakakamangha, ang ganda. Ang buong akala ko, kamukha ko si Ted at Moss. Kala ko kailangan ko sila. Pero hindi. Kailangan nila ako. Ginagawa ko silang kaakit-akit. Nahanap ng turista ang pangwisik niya. Pinuno ito ng tubig at nagwisik ng kaunti kay Magic. Lalong nagmukhang mahiwaga si Magic dahil sa mga patak nito. Oh, Diyos ko! Grabe! Ang ganda ko talaga! Ang ganda naman ng bulaklak na to. Oh, salamat sa'yo. Siguradong makakuha ko ng malaking gantimpala kung bubunutin ko ang bulaklak na to at dadalin ko. Gusto mong makita ang lungsod, diba? Ang lungsod? Siyempre naman! Gusto ko itong makita. Ay, ano yung sugat sa tangkay mo? Baka dahil sa mga cactus. Ang dapat sa'yo ay ilagay ka sa hardin ng maayos para maipakita kita sa lahat. Hindi alam ng turista na nakuha ni Magic ang sugat dahil sa pagyuko niya para uminom ng tubig galing kay Ted. Hindi niya rin alam na maaaring hindi mabuhay si Magic pag binunot at nilayo sa pinanggalingan niya. Sandali, bubunutin kita. Pero alam ito ng parehong cactus. Alam nilang sobrang layo ng lungsod. Mahiwagang ang bulaklak si Magic, pero isa lang siyang rosas. Hindi niya kakayanin ang mahabang paglalakbay sa disyerto. Alam nilang sa oras na bunutin siya, hindi siya mabubuhay ng matagal. Hindi sila nagdalawang isip na saktan ng turista nung lumapit siya para bunutin ang rosas. Aray! Ba't niyo ginawa yun, mga salbahing cactus? Dahil sa galit at pananakit, sinuntok ng turista si Moss. Pero dahil cactus siya, wala siyang natamong pinsala. Sa halip, lalong nasaktan ng turista dahil sa mga tinik. Aray! Sinong masalbahe sa atin ngayon, ha? Ang galing mo talaga, Moss. Hindi naririnig ng turista na pinagtatawanan siya ng mga cactus, pero inisip niyang ginagawa nga nila ito. Kaya naman lalo siyang nagalit at sinipa niya si Ted. Aray! Aray, 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 aray! Kailangan na niya tumigil. Malungkot na sumakay sa camel ang turista at umalis. Tawang-tawa pareho si Ted at Moss pero hindi natuwa si Magic. Bakit ba kayo ganyan? Bakit ba kayo naiinggit sa akin? Naiinggit? Magic! Hindi mo naintindihan. Kukunin ka niya para lang sa sarili niyang kapakanan. Hindi ka niya aalagaan. Sino ka para magdesisyon kung anong makakabuti sa akin? Ang papangit niyong dalawa. Ako ang pinakamagandang bulaklak sa balat ng lupa. Hindi niyo ba narinig? Dapat akong mailagay sa hardin upang makita ako ng lahat ng mga tao. Magic, huwag kang masyadong maging mapagmataas. Bakit naman hindi? At ano namang espesyal sa inyong dalawa, ha? Kaya namin magkarga ng tubig ng matagal. Paano ka nabuhay sa palagay mo, ha? Pero hindi nakikinig si Magic. Nagpatuloy siya sa pagrereklamo at pag-insulto sa dalawang cactus. Nangako siyang hindi na yuyuko muli para uminom ng tubig mula kay Ted. Ayaw niyang mapinsala ang maganda niyang leeg. Talaga? Hindi ka naiinom kahit kailan? Sige, Ted, hindi na natin siya tutulungan. Kailangan na niyang alagaan ang sarili niya ngayon. Nagmatigas ang parehong cactus at hindi na kinausap si Magic. Galit na galit sila sa pagiging mayabang at sa masamang inasal nito. Sobrang saya ni Magic nung unang mga araw. Pinapanatili siyang masigla ng tubig sa ugat niya. Hindi siya tumingin sa mga cactus at pinanatiling mataas ang tindig niya. Pero pagkatapos ng isang linggo, nagsimula siyang manghina. Sinubukan niya pa ring tumayo ng tuwid dahil ayaw niyang ipakita sa mga cactus na nanghihina siya. Pero noong paubos na ang tubig sa ugat niya, nanghina na siya at nagsimulang maghingalo. Magic, itigil mo na pagmamataas. Uminom ka na ng tubig. Oo nga, Magic.
ikaw pa rin ang pinakamagandang bulaklak pagkatapos mong uminom ng tubig. Tandaan mo yan, ha? Hindi ako yuyuko kailanman. Ay, Lumipas ang isa pang araw at ganap na nakabaluktot si Magic. Nahihilo na siya at nanghihina. Napaiyak siya. Bakit to nangyayari sa akin? dahil kailangan mong uminom ng tubig para mabuhay. Mapagmataas ka. Hayaan mo nang tulungan ka namin pakiusap. Gusto niyo pa rin akong tulungan? Hindi ko gustong yumuko, pero napuwersa ako. Napagtanto ko ang pagkakamali ko. Naging masama ako sa inyong dalawa. Dapat lang to sa akin. Patawarin niyo ako. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Ted at Moss sa pagpapaulan ng tubig kay Magic. Inabot ng matagal pero nakakatayo na ulit si Magic sa mga ugat niya. Patawarin niyo ako. Mapapatawad niyo pa ba ako? Aba, syempre. Napatawad ka na namin. Mahal naming Magic. Masaya na muli ang tatlong halaman. Napagtanto ni Magic ang pagkakamali niya. Ang pagmamataas ay may kabayaran. Kung masyadong mataas ang tingin natin sa sarili, dapat handa tayong magbayad ng malaki para rito.